guys, this is Ella, a day in my life as a content creator at the age of 19. Alas 7 ng umaga na nga ako kanina nagising dahil anong oras na din ako natulog kagabi. At paglabas ko nga dito sa aming gate kanina ay tirik na rin ang araw. Alas 8 pa nga lang ito pero sobrang init na. Pero sabi nga sa balita kagabi magiging mainit talaga ang panahon ngayong araw. Nagkape na nga muna ako dyan dahil kakagising ko pa lang at wala pa akong almusal. Sa mga oras nga yan, tinitingnan ko na kung magkano ang aabutin ng mga parcel naming darating. Dyan nga, inutusan ako ni mama para ipakash out na ang kanyang pera sa kanyang savings. Syempre, bago ako lumabas, nagsuklay na muna ako. Pasensya na guys, dahil ganyan talaga ang mukhang yan. Wala na yan na igaganda. Pwede na! Naglagay na nga din ako dyan ng pabango at baka may umamoy sa akin habang nagpapakash out. Hala, hindi! Pagkatapos ko nga dyan magayos, ay ready to go na ako. Bago ko nga ilabas ang aming motor, ay sinarado ko na muna itong pinto. Paano ba naman kasi itong aso namin kumakaripas ng takbo pag nakitang bukas ang gate? By the way guys, magmamotor nga pala ako. Sa Paming Village pa nga kasi ako magpapakash out. Walking distance lang naman siya pero mas mapapadali kung magmamotor ako. Sa pagkakaalala ko nga ay 15 years old pa lang ako ay marunong na akong magmotor. Meron naman na akong student license pero hindi pa ako nakakakuha ng non-pro. Itong motor na nga ito guys ay dating tricycle ni Papa. Kinder pa nga lang ako ay nasa amin na itong motor na ito. Ito na nga rin yung ginawa kong service sa school simula nung grade 10 ako. Kaya okay na din na natuto ako mag-drive para hindi na abala si Papa maghatid sa amin sa school. Dito nga guys ay nakarating na ako sa pakash outan. Todo aura pa nga ako dyan pero nakalimutan ko palang i-save yung reference number nung ipapakash out ko. Kaya ang nangyari ay bumalik muna ako sa bahay para i-save yung reference number. At tignan nyo naman kung gaano nga kainit dito. Natatawa nga ako dyan kay Casper, paano ba naman umakyat pa sa bangko para lang tignan ako. Agad na nga din ako bumalik sa pakash outan nung nasave ko na yung reference number. Nahihiya nga ako humarap sa camera pero para sa vlog na to, sige warabets. Nang makuha ko na nga yung pinakash out ko dyan ay umuwi na ako. Bumili na nga muna pala ako dyan ng munggo para sa aming tanghalian. Pakauwi ko nga ay sinalang ko na yung munggo para lumambot na. Maya-maya nga ay tinawag ako ni mama para magpatulong ipasok itong lagay ng mga sapatos. Sabi niya nga dyan ay, anak kong maganda, tulungan mo naman ako. Charot! Parang may naamoy ako hindi maganda. Pagkatapos nga namin ipasok yung lagay ng mga sapatos ay nawalis na ako dito sa likod. Nilinisan ko na nga rin dito yung dapog namin. Dito na nga kami nagluluto kapag nauubusan kami ng gasol. Maigi na nga yung may option B kayo na paglulutuan kapag nauubusan kayo ng gasol. Dahil sa hirap talaga ng panahon ngayon, hindi sa lahat ng oras ay may pambibili tayo. Lalo na nga at nagmamahal na ang bilihin ngayon. Pagkatapos ko nga linisan ang aming tapugan dyan ay binahog ko na yung manok dito. Yayamanin nga itong manok na ito dahil sa cage pa nakalagay. Galing nga itong manok na ito sa kabila naming bahay. Kulang na nga lang ay tumahol ang manok na yan dahil sa kulungan pa ng aso nilagay. Pagkatapos ko nga maglinis ay saktong malambot na itong munggo. Kaya naggayat na nga ako dyan ng mga sangkap na gagamitin sa pagluto ng munggo. Una ko na nga ang ginayat dyan ay ang sibuyas. Maaga nga talaga kami guys nagluluto ng tanghalian dahil dito kumakain si Papa. Kaya para pagdating niya ay kakain na lang siya.
dyan magluto ay pinatikman ko na kay mama. Sabi nga niya dyan, ay anak, ang sarap mo magluto. Pwede ka na maging chef. Charo! Ay talaga ako guys sanay magluto. Kaya nagtatanong pa ako dyan kay mama kung papatayin na ba. Ano pang ang hinihintay nyo dyan? Kumuha na kayo ng plato at ako'y sabayan nyo na kumain. Pagkatapos ko nga din kumain ay hinugasan ko na rin itong mga plato bago maligo. Talaga guys ang nag-aasikaso dito sa bahay dahil wala ang aking mga kapatid. Pagkatapos ko nga dyan maghugas ay naligo na rin ako. Ito nga pala guys ang ginagamit ko sa aking mukha. Na-order nga lang yan ni mama at yan daw ay Eskenol. 2 days ko pa nga lang yan ginagamit pero wala namang pagbabago sa mukha ko. Sadyang pangit na talaga guys. Wala na yan igaganda. Mainit nga ang panahon ngayon kaya kailangan talaga nating maligo. Hanggang doon na lang nga guys, kaya huwag niyong kalimutan mag-like and comment. Thank you! Bye-bye!